Mga kabayan, humarap sa National Bureau of Investigation o NBI sa Pasay City nitong Huwebes, March 12, 2026, si Attorney Levito Levi Baligod kasama ang 18 nagpakilalang dating sundalo kasunod ng sabina na inilabas ng ahensya kaugnay ng kontrobersyal na mga aligasyon tungkol sa umano'y money delivery scheme na kinasasangkutan ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Bago nagsimula ang proseso sa NBI, nagbahagi si Baligod ng larawan nila kasama ang grupo habang hawak ang bandila ng Pilipinas, kalakip ang mensaheng nagsasaad ng kanilang layunin sa pagharap sa investigasyon. Ang pagdalo ni Baligod at ng mga dating sundalo ay alinsunod sa sabina na inilabas ng NBI matapos ang press conference noong Pebrero kung saan ay ipinakilala ng abogado ang grupo. Sa naturang press conference, sinabi ng 18 individual na nagsilbi umano silang tagapaghatid ng mga maleta ng pera mula sa proyekto sa flood control na di umano ipinamahagi sa ilang personalidad sa gobyerno. Kabilang sa mga nabanggit sa kanilang mga affidavit si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Representative Saldico, na nauna nang ipinaliwanag ni Baligod na wala umanong personal na pakinabang ang mga dating sundalo sa paglalantad ng kanilang mga pahayag. Ito po, panoorin po natin ang naging sitwasyon sa kanilang ginawang pagsugod sa NBI kanina. Kinwestiyon ng kampo ni na dating Congressman Mike Defensor ang proseso ng National Bureau of Investigation o NBI sa pagharap ng umano'y dating bagman ni Zaldico sa tanggapan nito matapos silang ipasabina. Hindi nga nagustuhan ni na Defensor ang tila custodial interrogation o manong estilo ng NBI sa pakikipag-usap sa mga bagmen ni Ko na mga dating miyembro rin daw ng Philippine Marines. Ibig sabihin, isa-isang kinausap at pinasok sa magkakahiwalay na kwarto ang mga dating Marines na mga ahente ng NBI. Pinatawag ng NBI sina Defensor at mga dating Marines para bigyang linaw ang kanilang mga aligasyon laban sa mga opisyal ng gobyerno na nakatanggap umano ng mali-malatang kickback mula sa flood control project. Kinumpirma ni Defensor na tumutulong nga siya sa grupo dahil naniniwala raw siya sa kanilang mga nalalaman na may kaugnayan sa korupsyon. That's why isa rin si Defensor sa mga pinasabina ng NBI. 16 sa 18 na nagpakilalang bagmen lang ang kasama kanina. Pero ayon sa kanilang abogado na si Levi Baligod, may family emergency ang dalawa sa kanyang mga kliyente. Yung isa nga daw doon sa dalawang hindi nakasipot ay manganganak yung asawa. Sa panayam naman kay Baligod, iginiit nito na handa silang makipagtulungan sa NBI. Kaugnay sa pahayag ni Defensor, kinumpirma rin ni Baligod na pinayagan niya ang custodial interrogation dahil wala naman umano silang tinatago. Pasado alauna kanina nang makaalis sina Baligod kasama ang mga Marines. Anya, naging fruitful, productive ang kanilang pagharap sa NBI. Sinabi rin ni Baligod na hindi suspects kundi potential witnesses na raw ang turing sa kanyang mga kliyente. Pero kani-kanila lamang, Ruth, sa panayam natin kay NBI Director Melvin Matibag, hindi pa ito pinal dahil nagsisimula pa lang ang investigasyon. So posible pang maging potential witnesses, maging sila din yung mga biktima o maging part nga din doon ng kumbaga korupsyon na ito. Pero yun nga po, as I mentioned, nagpapatuloy pa or nagsisimula pa lamang ang investigasyon na ito ng NBI. Baga alas 10 ng umaga kanina nang dumating sa National Bureau of Investigation sina Attorney Levi Baligod kasama ang 16 mula sa 18 ex-Marines. Ayon kay Attorney Baligod, walaan nila silang mahihita sa pag-akusa sa isang individual lalo na at nasa mataas itong posisyon sa pamahalaan. Kung kaya't mahirap ang lagay ngayon ng mga dating sundalo. Kasunod ito ay hindi naman makasabay na dumating sa NBI sina dating kongresista na si Mike Defensor at asawa nito na si Julie Defensor. Kasama ni Julie Defensor ang kanyang anak na babae bilang legal counsel, habang si Attorney Ferdinand Topacio naman ang legal counsel ng dating kongresista. Dumating ang mga nasabing individual matapos ipatawag ng NBI dahil sa kaso ng ginawang paglalantad ng 18 ex-Marine. Iginit naman ni Mike Defensor na tutulong siya sa lahat ng paraan sa 18 ex-Marines. Aga ayon nga kay Mike Defensor ay kaya wala yung dalawa mula dito sa 18 ex-Marines
ay dahil may inaskaso muna ito sa kanilang mga pamilya. Good afternoon, ma'am. Ma'am, may we know kung naibigay o kailan po ibibigay yung letter certifying urgent yung measure giving emergency powers to the President to suspend oil excise tax? Okay, nasagot na po ito ni Pangulo Marcos Jr. doon sa kapihan, pero ang sabi po niya, kapag ka po nandiyan na po ang committee reports ng dalawang Kongreso, yung Senate at saka yung lower house or House of Representatives, doon lamang po magbibigay po ng certificate of urgency. Aasahan po talaga na magbibigay po at papadala po ang Pangulo ng certificate of urgency. Ma'am, kasi yung sa House, napasa na nila yung bill on second reading kahapon. Nabasa po kaya ni Pangulo yung version ng House and is he satisfied with that version? Sa ngayon po ay hindi pa po ipinapaalam sa atin kung naibigay na po ang kopya na ito. At hinintay po natin na maging final po yung ibibigay nilang committee reports. At Sama doon na lamang namin po, sa Senate. yes, at doon lamang po action ng ating Pangulo. Ma'am, despite these interventions being pushed by the administration, VP Sara said kulang pa rin yung preparation ng administration regarding dito sa tension sa Middle East. And allow me to read a portion of her interview. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng gera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito, pero wala tayong nakitang paghahanda. May we get your comment on this, ma'am? Dapat tinanong niyo muna ang Vice Presidente, 2022, anong buwan? Baka naman panong-panong kanyang ama ito. Tandaan po natin, noong 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulo Marcos Jr. Uniteam sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Dahil kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal, ay dapat ipinaalam niya kung ito ay verified info nang galing sa kanya, dapat ipinaalam niya ito agad sa bansa. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. So, kung siya may alam as early as 2022 at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Tandaan po natin, ipinagmamalaki niya meron siyang impormasyon patungkol dito. Hindi po ba obligasyon niya bilang Vice Presidente na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Para man lang ang ating mga kababayan, katulad ng sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach of public trust. Meron po tayong tinatawag na non-feasance, mga taong gobyernong hindi nagtatrabaho. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla. Good afternoon, ma'am. I-ask ko lang po, if may plan po bang government umutang sa mga international lending institutions to fund the Middle East crisis response ng government? Sa ngayon po ay wala pong napabanggit patungkol po dyan. Kinausap po natin at tinanong po natin to mismo kay Secretary Go ng Department of Finance. Ngayon po ay walang balak. Bali, sufficient po yung funds ng government for... Yes po, sa ngayon po ay hindi pa po napag-iisipan kung uutang po. Tapos on another topic po, may budget po bang na-allocate yung government para po dun sa ongoing bid ng Pilipinas para dun sa United Nations Security Council seat po? Meron po, ayon po yan sa 2026 GAA po natin. Meron pong budget. Bali, magkano po kaya yun? Opo, binanggit po sa akin ni Secretary Tess, hindi ko lang po naisulat dito, mga 20+ million pesos. Ibibigay ko po yung pinakadetalye. Hindi ko po na sulat sa aking note. Pero nabanggit na po sa akin ni Secretary Tess. I-ask ko na lang po kung saan po kaya gagamitin po yung fund na yun. Sa pangangampanya. In what manner po? Will it be used to speak with other countries or will it be ano po? Saan po? Sa lahat ng klase ng pangangampanya para po maipakita ng ating Pangulo na tayo po ay interesado na magkaroon ng non-permanent seat sa UN Security Council. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
Good afternoon, Yusek. Sa isang interview po sa Davao City, sinabi ni Vice President Sara Duterte na galit ang mga tao sa ginawa sa dating Pangulo 1 year since his arrest. So the Vice President says Filipinos remain angry over the arrest of the former president and that this anger will not subside until he is brought back to the Philippines. Sabi niya po, it is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction. So galit ang mga tao, isang taon nang galit ang mga Pilipino. Ano po ang assessment niyo dito? Ulitin natin, sana tinanong niyo siya. Gaano karaming tao ang galit? Dahil itong pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague, ay ito ang unang hudyat para mabigyan ng hustisya, hindi lamang po ang mga biktima ng EJK, pati na rin po ang dating Pangulong Duterte. Wala po tayong masasabi kung lahat ba ng Pilipino ay galit. Malamang sa kanilang parte dahil ang kanyang ama ang naaakusahan at nililitis sa salang crimes against humanity, malamang ito po talaga ang kanilang magiging reaksyon. Pero sa parte po ng mga tao na nagsusulong ng human rights at lumalaban sa mga karumal-dumal na pagpatay na bunga ng EJK at war on drugs ni dating Pangulong Duterte, hindi naman sila galit at sila'y nagpupunyagi. Sa ngayon po, masasabi natin, ang ginawa po ng gobyerno, hindi lamang po ito para isalba ang sinuman. Ito rin po ay para sa mga taong, sa mga Pilipino na siyang nag-file ng complaint. Sila mismo ang pumili na magsampa ng kaso sa ICC dahil sa naramdaman nilang walang hustisya sila natanggap noong panahon ni dating Pangulong Duterte.